Magandang araw po, Mr. Narrator. Itago niyo na lang ako sa pangalang Berto. 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Sorsogon kasama ang aking abuela na siyang nagpalaki at nag-aruga sa akin simula ng aking pagkabata hanggang sa tumuntong ako sa edad ngayong kasalukuyan. Maagang pumanaw ang aking mga magulang at ang aking abuelo naman ay sumalangit na rin nung ilang taon pa lang ang nakakalipas. Kaya't si Lola Minda na lang ang nakakasama ko sa buhay. Sa edad kong 40 ay nananatili pa rin ako binata sapagkat wala namang babae nagkakagusto sa akin. Bukod kasi sa pagiging pangit na may kaitiman ng aking balat, ay isinilang din ako na may kapansanan. May malaki akong hiwa sa labi at hirap sa pagsasalita ng tuwid, kaya't madalas na napipintasan ng ibang tao. Sa madaling salita ay ngongo ako at nakuha ko ito simula ng ilwal ako sa sinapupunan ng namayapa kong ina. Payat lang ang pamumuhay namin ni Lola Minda at sa liblib pa ng baryo kami naninirahan. Bukod sa kahirapan na aming tinatamasa ay pagtatanim ng samut-saring mga gulay ang aming pinagkukunan ng kabuhayan. Sa awa ng Diyos, kahit hirap kami sa buhay ay nakakakain naman kami ng maayos ng 3 beses sa loob ng isang araw. Sariwa at masustansyang mga gulay ang aming palaging kinakain. Taong 1975 sa buwan ng Nobyembre ay binisita namin ni Lola Minda ang puntod ng mga mahal namin sa buhay sa maliit na sementeryo na nakasadlak sa aming bayan. Simula sa aming tahanan patungo sa bayan ay halos kalahating oras din ang aming lalakbayin. Mr. Narrator, kahit na matanda na si Lola Minda ay malakas pa rin ang pangangatawan nito at nakakaya pa nitong maglakad sa matirik na kalsada. Kung hindi lang sana noon namatay ang aking abuelo sa isang malalang komplikasyon sa puso, ay sana nakakasama pa namin ito ni Lola Minda. Nang makarating kami sa puntod ng aming mga magulang na halos katabi lang din ng labi ni Lolo, ay kaagad na nagsindi ng 3 kandila si Lola Minda at nilatag ko rin sa kanilang nitso ang dala naming bulaklak. Matapos sindihan ni Lola Minda ang kandila ay inalayan din niya ito ng taimtim na dasal. Marunong din si Lola Minda magdasal ng Latin na natutunan pa nito sa kanyang yumaong mga magulang na dating mga albularyo. Kaya't may pagkakataon na nanggagamot din si Lola sa mga taong may mga karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga doktor tulad ng kulam at barang. Pinaiksi muna namin ang mga kandila bago namin tuluyang lisanin ang kanilang puntod sapagkat may ilang mga batang naninirahan sa loob ng sementeryo na ninanakaw ang mga kandila para muling isiklo at muling ibenta sa mga parokyano. Noong mga panahong yon ay may ilang pulgada o sentimetro din ang layo ng bawat mga nicho at marami din nakatanim na halaman dahil hindi pa naman ganoon karami ang nakalibing sa nasabing sementeryo. Habang marahan kami naglalakad ni Lola Minda palabas ng sementeryo, ay isang sirang nicho na napapalibutan ng ligaw na talahib ang aming nakita. Ngunit isang halaman ang umagaw pansin sa amin noon ni Lola na agad ko namang kinilatis kung anong uri ito ng halaman. At isa nga itong bagong usbong na luya. At dahil pagtatanim ang aming pinagkakabuhayan, ay binunot ko ang nakatanim na luya gamit ang patpat na aking nakita. Inilagay ko ito sa supot na may kasamang lupa. Nais ko kasing itanim ito sa aming maliit na sakahan para palaguin na. Bago pa kami tuluyang bumalik sa aming sityo, ay dumaan muna kami sa palengke upang bumili ng 2 kilong bigas at isda na uulamin namin para sa hapunan. Hindi namin problema ang lamas sapagkat meron naman kaming mga tanim. Patapos namin bumili ni Lola Minda ay kaagad na kami naglakad pabalik sa aming baryo at ako na rin ang nagbitbit ng lahat ng pinamili. At habang naglalakad kami papasok sa aming sityo ay isang babae ang nakasabayan namin. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil nakasuot ito ng malong na itim na halos natatakpan ang muka at nakasuot din ito ng bestidang itim. Hinayaan na lang namin iyon ni Lola Minda at naisip namin na baka galing din ito sa sementeryo at dinalaw ang kanyang mahal sa buhay na namayapa na.
Ngunit nung nasa kalagitnaan na kami ng aming sityo, ay lumihis ito ng daan at patungo ito sa masukal na kakahuyan. Bago ito tuluyang maglaho sa aking paningin, ay pahapyaw pa ako nitong tinitigan at nakita ko ang mapupulan nitong mga mata. Nais ko sana iyong sabihin kay Lola Minda, ngunit hindi pa nga ako nakakapagsalita ay nagwika na ito sa akin. Berto, apo, huwag mo na lang pansinin ang nakasabayan nating babae. Alam kong dayo lang ito sa ating sityo. Sambit sa akin ni Lola Minda. Kaya't nanahimik na lang ako at hindi na sinabi sa kanya ang aking nakita dahil mukhang alam na rin iyon ng aking lola. Bago namin ni Lola tahakin ang dulo ng sityo kung saan nakasadlak ang aming munting kubola, ay bumili muna kami ng tinging gas sa tindahan na nilalagay namin sa gasera. Napansin ko rin noon na may bago nga binuburol sa harap ng tindahan na pinagbibilhan namin at napag-alaman ko na si Mang Isko ang nakaburol doon at namatay ito sa labis na katandaan. Matapos namin noon bumili ng gas ni Lola Minda ay kaagad na kami naglakad patungo sa aming kubola. Nag-aagaw na rin ang liwanag at dilim nang makarating kami sa munti naming tahanan. Nang makarating kami sa aming tirahan ay tinulungan ko na rin si Lola Minda na mag-asikaso sa kusina. Ako na rin ang nagpaningas ng apoy sa kalan na dikahoy at naglinis ng isda, habang si Lola naman ang nagsaing at naghiwa ng mga lamas. Matapos kong tulungan si Lola Minda ay nagpaalam ako sa kanya na itatanim ko lang sa maliit na latian ang luya na binunot ko sa loob ng sementeryo. Itinanim ko ito sa tabi ng malagong taniman namin na alugbati na madalas naming ginugulay at ginigisa sa sardinas. Matapos kong itanim ang bagong usbong na luya ay binuhusan ko ito ng kaunting tubig at pinalibutan ng ilang tinapyas na kawayan sa buong paligid. Berto, apo, kakain na tayo. Tawag sa akin noon ni Lola Minda. Magalang naman akong sumagot at dagling tumungo sa aming tahanan. Habang kumakain kami ni Lola Minda ay hindi ko na malayan na kusang tumutulo na ang mga luha ko sa aking mga mata. Hindi ko kasi maiwasang isipin na si Lola na lang ang nakakasama ko sa buhay. At natatakot din ako na baka isang araw ay iwanan din ako nito dahil may katandaan na rin si Lola Minda at ayaw ko iyong mangyari. Mahal na mahal ko si Lola Minda at siya ang nagpalaki sa akin sa mahabang panahon na lumipas. Siya ang tumatayong magulang ko at pinalaki niya ako na may mabuting pag-uugali at may takot sa puong may kapala. Berto, bakit ka malungkot? Tumutulo na naman ang mga luha mo. Apo, malakas pa ako at ilang taon pa ako mamamalagi dito sa mundo. Kaya huwag ka nang malungkot. Alam mo naman na masamang umiyak sa harap ng pagkain, hindi ba? Wika ni Lola Minda sa akin na alam nito ang ibig ipahiwatig ng mga luha sa aking mga mata. Ngumiti lang ako sa sinabi ni Lola Minda bilang tugon sa kanyang mga sinabi. Matapos namin maghapunan ay ako na rin ang nagligpit na aming pinagkainan at naghugas ng pinggan. Ginagawa ko ang lahat ng ito bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa pagmamahal na iginagawad sa akin ni Lola. Mr. Narrator, kahit sa oras na aming pagtulog ay para akong bata na palagi nasa kanyang tabi. Binabantayan ko din siya sa oras ng kanyang pagtulog lalo na pag sinusumpong ito ng kanyang hapo o asma na nauuwi sa matagalang pag-ubo. Isa noon sa libangan ni Lola Minda ang pakikinig ng mga lumang awitin sa debaterya naming radyo at ito rin ang nagpapasaya sa kanya sa oras na ilapat niya ang kanyang likod sa kolumpyo. Isang gabi, habang nasa kasarapan ako ng tulog ay bigla na lang akong nagising dahil sa isang masamang panaginip. Nakita ko kasi sa aking panaginip na hinihila ng isang nilalang si Lola Minda palabas ng aming tahanan at nakakakilabot ang wangis ng nasabing nilalang. Saglit akong bumangon sa aking pagkakahiga upang uminom ng tubig para mahimasmasan. Bago ako tumungo sa kusina ay sinipat ko muna ng tingin si Lola na mahimbing pa rin na natutulog. Nang makarating ako sa kusina ay kaagad akong kumuha ng basong tubig na sinalok ko pa sa palayok. Habang nilalagok ko ang tubig ay nakarinig ako ng may hinang yabag sa maliliit na
taniman na halatang may tao roon. Dahil lumalagit-git ang mga tuyong dahon at maliliit na sanga na nakasadlak sa lupa. Marahan akong naglakad patungo sa sala malapit sa bintana kung saan matatanaw ko ang aming taniman. Nagkataon naman noon na bilog at maliwanag ang sinag ng buwan, kaya't malinaw kong masisilayan kung may tao nga ba sa aming taniman. Nang sumilip ako sa maliit na butas ng aming bintana, ay nagulang tanga ko sa aking nasaksihan, sapagkat may isang magandang babaeng nilalang na nababalutan ng sanga ng puno ang katawan at may matingkad na bulaklak na nakapatong sa kanyang ulo. May lumabas din na liwanag sa kanyang katawan. At animoy, naamoy ko rin ang mabangong halimuyak ng mga bulaklak na nanggagaling sa kanyang katauhan. Subalit ang labis kong ipinagtataka kung bakit naroon ito sa bagong tanim ko na luya habang binubuhusan ng tubig na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ko maisip noon na may ganoong nilalang at totoo pa lang may nabubuhay na engkantada sa daigdig. Naguguluminhanan ako sa aking nasisilayan dahil matapos itong diligan ng mayumi at marikit na nilalang ay inihipan niya ito kasabay ng pagsipat nito ng tingin sa aking kinaroroonan at malapad na ngumiti na tila alam niyang sumisilip ako. Matapos itong ngumiti ng nakakabighani ay bigla itong naglaho sa aking paningin sa isang kisap mata lamang. Ngunit ang labis kong ipinagtataka kung bakit bigla akong nakaramdam ng matinding antok nang maglaho ito sa aking paningin. Dahil sa biglaang pagbigat ng aking mga talukap ay agad akong tumungo sa aking silid at mabilis akong nahiga. Kaagad naman akong nakatulog at sa muling pagmulat ng aking mga mata ay dinig ko na ang tilaok ng mga manok at sumisikat na rin ang araw sa bahaging silangan ng kalangitan. Marahan akong bumangon sa higaan at dahan-dahan na kinusot ang aking mga mata. Noong umagang iyon ay wala na sa kanyang higaan si Lola Minda. Saglit kong iniunat ang aking mga braso bago tumayo upang tumungo sa kusina para magmumug at maghilamos. Matapos kong maghilamos ay muli kong tinulungan si Lola Minda dahil ako lang ang kaagapay nito sa lahat ng mga gawain. Subalit nang sabihin kong ako na ang magbabalat ng kamuting kahoy, ay nagsabi ito sa akin na tignan ko raw ang aming mga pananim, lalo na ang tanim kong luya kagabi. Dahil sa sinabi ni Lola Minda ay bigla kong naalala ang mahiwagang nilalang na nasilayan ko kagabi lamang. Nagmamadali akong lumabas ng aming tahanan para usisain ang tanim kong luya. Mr. Narrator, nang makalapit ako noon sa aking pananim ay biglang namilog ang aking mga mata. Hindi ko lubos maunawaan kung bakit biglang lumaki kaagad ang tanim kong luya at namumukadkad kaagad ang dahon nito. Tila nababalot ng misteryo at kababalaghan ang ginawa ng mayuming nilalang sa tanim kong luya. Dahil sa aking nasaksiyan ay mas labis kong inalagaan ang aking tanim na luya. Palagi ko itong dinidiligan. Simula nang itanim ko rin ang luya ay mabilis na namulaklak ang ibang tanim kong mga gulay bilang senyalis na magbubunga na rin ang mga to. Naisip ko noon na nagdala sa amin ng swerte ang luyang nakita namin ni Lola Minda sa sementeryo ng nakaraang mga araw. Subalit ang tungkol sa mahiwagang nilalang na aking nakita ay hindi ko muna sinabi sa aking abuela. Hindi ko na rin kailangan sabihin ang tungkol sa bagay na yun dahil naniniwala si Lola Minda sa mga maligno, engkanto, lamang lupa at diwata. Lalo na, isa siyang manggagamot. Sa mga lumipas pang mga araw ay tuluyang lumaki at namukadkad ang tanim kong luya. Ngunit isang bagay ang umagaw ng atensyon sa akin nang masipat ko ng tingin ang isang maitim na bagay na nakabaon sa lupa malapit sa ugat ng luya. Napansin ko na isa itong unod at nang bungkaling ko ito ay isang malaking unod ng itim na luya ang aking nakita. Alam ko noon na hindi pa tamang panahon para mamunga ito sa ilalim ng lupa, pero bakit nagkaunod na ito? Bukod sa malaking itim na luya ay sumaha din ng mga panibagong binhi ang tanim kong luya na tila may sarili itong buhay na dumadami. Nagkalat na sila sa taniman ko ng alugbati. Dahil sa aking kuryosidad ay ipinakita ko kay Lola Minda ang itim na luya.
Iyon kasi ang unang beses kong makakita ng pambihirang itim na luya sa tanang buhay ko. Berto apo, mukhang kakaiba itong luyang ito ah. Sa tingin ko ay may bertud ito na isang engkanto o lamang lupa. Hindi ka't pagmamay-ari ito ng isang nilalang na nabubuhay sa mundo ng mga engkanto? Sambit naman o ni Lola Minda sa akin. At doon ko na nga sinabi sa kanya ang tungkol sa mahiwagang babae na aking nakita noong nagdaang gabi. Inilarawan ko noon kay Lola Minda ang itsura ng mayuming dilag at doon nga natukoy ni Lola na isang engkantada ang aking nakita. Ito raw ay biyaya sa akin ng mga taong lipod na tawag sa amin sa Bicol at sa Tagalog naman ay mabubuting engkanto na mapagmahal sa kalikasan. Mr. Narrator, simula na mapasa kamay ko ang itim na luya ay sunod-sunod na swerte ang dumating sa aming buhay sapagkat lumago at namunga ng hitik ang tanim kong mga gulay na ibebenta ko sa pamilihang bayan. Dumami din ang tanim kong luya at nakapag-ani din ako ng marami. Subalit pangkaraniwang dilaw na luya ang mga unod o bunga nito sa ilalim ng lupa. Nagtataka din ako sa itim na luya kung bakit hindi ito natutuyo at palaging sariwa kahit na wala na ito sa lupa. Dahil sa sinabi sa akin noon ni Lola na ibalot ko raw ito sa pulang tela, inalayan din ni Lola Minda ng dasal ang itim na luya. Nung sumapit ang mahal na araw at Kwaresma, ay hinahandugan ito ng aking lola ng orasyon para maging mabisa at epektibo na pampaswerte. Kahit na sineswerte kami sa aming pananim, ay sadyang malas talaga ako sa pag-ibig dahil wala talagang babae nagkakagusto sa akin. Dahil siguro sa pisikal kong kaanyuan. Yung tipo na hindi ka talaga lalapitan ng babae at wala din akong lakas ng loob na manligaw sa dalagang napupusuan ko sa aming sityo. At tangi paghanga lang ang kaya kong gawin na. Subalit nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil may isang babae sa mundo na labis akong minahal at inalagaan na walang iba kundi ang butihin kong abuela. Mr. Narrator, isang araw ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan dahil biglang sinumpong si Lola Minda ng kanyang asma at halos walang tigil ito sa kakaubo hanggang sa sapo-sapo ang kanyang dibdib. Nahihirapan na rin ito sa paghinga at inaapoy ng lagnat. Labis akong nababahala noon kay Lola at hindi ko rin maiwasang umiyak. Palagi kong ipinagdarasal noon na sana'y tumagal pa ang buhay ng aking lola sa mundong ibabaw. Naglaga na rin ako noon ng dilaw na luya pati na rin dahon ng guyabano para maibsan ang labis na pag-ubo ni Lola Minda. Sumapit ang takip silim ay wala pa rin pinagbago sa kondisyon ng aking lola. Hindi ko rin madala sa pagamutan dahil may kalayuan pa at nasanay kami noon sa herbal na palagi iniinom namin tuwing may sakit. At dahil lumalala na ang kalagayan ni Lola Minda ay naisipan kong tumungo sa labasan ng aming sityo para bumili ng gamot. Ilang metro din kasi ang layo ng nasabing tindahan na may nagtitinda ng gamot para sa lagnat. Bago ko iwan si Lola Minda ng hapong iyon ay sinindihan ko na muna ang 2 gasera. Naglagay din ako ng asin sa mga bintana upang huwag dunuhin o aswangin si Lola dahil malalim at malakas ang paghinga nito. Ayon kasi sa kasabihan noon na sa oras na may malalang sakit ang isang tao, ay lapitin daw ito ng mga aswang at natutukoy nila ang lokasyon nito ayon na rin sa espesyal nilang abilidad. Tulad na lang ng pagdapa nila sa lupa at inilalagay ang tenga sa mismong lupa para alamin ang direksyon ng taong may malubhang karamdaman upang kanilang biktimahin. Matapos kong lagyan ng asin ang buong bintana, ay sinigurado kong nakasarado ito at nakakandado na rin ang mga bintana. Isinukbit ko na rin noon sa aking bewang ang matulis kong sundang dahil malapit nang lumubog ang araw. Naisipan ko na rin noon na bumili ng gatas para kahit papaano ay masustansya naman ang iinumin ni Lola Minda. Habang tinatahak ko ang labasan ng aming sityo ay napansin ko na tila may nagkukubli sa malagong talahiban na aking dinaraanan. Hindi ko alam kung bakit biglang tumalas ang aking pakiramdam at nais akong dalhin ng aking mga paa malapit sa damuhan. At dahil na rin sa aking kakaibang pakiramdam ay saglit akong tumungo sa tabi ng malagok at matataas na talahib at sa dulo noon ay may ilang nakatanim na mga puno.
Nang sipatin ko ng tingin ang isang malaking puno ng mangga, ay agad kong nakita ang isang bulto ng katawan. At kahit may kalayuan ito, ay nasisiguro ko na siya ang babae na amin nakasabayan noon ni Lola Minda. Ang babae na may itim na malong sa ulo at nakaitim na bestida. Lumuhod ang babae at inilapat ang kaliwang tenga sa lupa at alam ko na ang ibig nitong ipahiwatig. At dahil may kadiliman na rin ang paligid at walang napapadpad na tao doon, ay malaya nitong nagagawa ang kanyang layunin. Matapos nitong ilapat sa lupa ang kanyang tenga, ay muli itong tumayo at hinubad ang kanyang malong at bestida hanggang bumuwad sa akin ang paningin na hubad nitong katawan. Napansin ko rin na may hawak itong botilya na naglalaman ng langis at inilalahid sa buo nitong katawan hanggang sa nagulantang na lang ako na bigla itong nagpalit anyo bilang dambuhalang itim na baboy. Nagbabaga ang pula nitong mga mata sa kadiliman ng paligid at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng aming kubola. Dahil sa bilis nitong kumilos ay agad nitong nararating ang tahanan kung saan nakahiga si Lola Minda sa aming silid. Napamura na lang ako ng malutong noon nang makita kong si Lola Minda ang puntirya nito, kaya't mabilis akong tumakbo pabalik sa aming munting tahanan. Nawala na rin sa isip ko noon ang aking bibilhing gamot at gatas at nangibabaw sa akin ang kaligtasan ng butihing kong abuela. Halos liparin ko na ang kalsadang lupa sa bilis ng aking pagtakbo at natatakot ako na baka gawing hapunan ng aswang na bangkilan si Lola. Lalo na't minsan ko na ito nga napanaginipan. Habang papalapit ako sa aming tahanan ay malinaw kong naririnig ang malakas na atungal ng mabangis na aswang na nag-aanyong itim na baboy at halatang sinisira nito ang aming dingding na gawa sa manipis na hibla ng kawayan. Naririnig ko rin ang halinghing ni Lola Minda na walang tigil sa kakaubo habang humihingi ng tulong. Ewan ko ba kung bakit biglang tumalas ang aking pakiramdam at pandinig kahit wala naman akong tinatangan na mutya. Naisip ko noon na konektado ako sa birtud ng itim na luya na regalong gabay sa akin ng engkantada. Mr. Narrator, nang makalapit ako sa munting tahanan ay napasigaw na lang ako ng malakas dahil tuluyan nitong nasira ang dingding sa mismong silid kung saan nakasadlak ang aking lola. Kahit na nakakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yun, ay tinatagan ko ang aking sarili upang harapin ang mabangis na aswang. Pinagmumura ko ito ng paulit-ulit kasabay ng paghugot ng sundang sa aking bewang. Ngunit tila hindi ako nito pinapansin at nakatuon lang ang atensyon nito sa nangihina kong abuela. Kaya't maliksi akong kumilos at hinarabas ko ito ng hawak kong sundang. Matapos lumapat ang talim ng sundang sa malapad na katawan ng itim na baboy ay umangil ito ng malakas. Subalit tila makunat ang balat nito dahil hindi man lang bumaon ng malalim ang pagkakataga ko sa kanya. Dahil sa aking ginawa ay ibinaling nito ang kanyang atensyon sa akin. At walang habas na sinugod ako nito gamit ang matutulis niyang ngipin habang tumutulo ang malapot at bumubulang likido sa kanyang bibig. Hinaribas ako nito ng malakas gamit ang kanyang ulo dahilan ng aking pagkadapa sa lupa. Matapos kong lumugmok sa lupa ay kinagat nito ang aking binti na labis kong ikinasigaw dahil dama ko ang matinding sakit ng pagbaon ng matulis nitong ngipin sa aking balat. Habang sinasakmal nito ang aking binti ay paigpit ng paigpit ang pagkakabaon ng matalas nitong pangil na halatang nais nitong putulin ang aking binti. At dahil labis akong nasasaktan ay mahigpit kong hinawakan ang sundang at inangat ko ito sa kawalan sabay haribas sa ulo nito ng paulit-ulit hanggang sa tumuklap ang mga ngipin nito sa aking binti. Kahit na malaki ang natamo kong pinsala ay tinibayan ko ang aking sarili at buong lakas na tumayo para puksain ang mabagsik na aswang. Sinamantala ko ang pagkakataon dahil tila nahihilo ito ng lumapat ng ilang beses ang talim ng sundang sa kanyang ulo. Nang muli akong makatayo ay ibinuhos ko ang buong lakas ko sa aking mga braso at walang habas na itinarak ko sa lalamunan ng itim na dambuhalang baboy ang dulo ng sundang na agara namang bumaon sa leeg nito.
Matapos bumaon sa kanyang lalamunan ang sundang ay napansin ko na tila naglulupasay ito sa lupa at dinadama ang matinding sakit. Nais sana nitong tumakas ngunit hindi niya magawa dahil nananatiling nakatarak sa kanyang lalamunan ang sundang at hindi ko na yun muling hinugot pa. Dahil sa dami ng dugo na umagos sa kanyang sugat ay dahan-dahan itong nangihina hanggang sa humandusay ito sa sahig. Nang mapansin ko na tuluyan na itong nanghina ay muli kong hinugot ang sundang at tinabas ko ang leeg nito hanggang sa maputol ang kanyang ulo. Mr. Narrator, matapos kong mapas lang ang itim na dambuhalang baboy ay agad kong pinunit ang laylayan ng aking damit at mahigpit kong tinalian ang malaking sugat ko sa binti para mapigilan ang labis na pagduro ko. Hinayaan ko na munang nakahandusay sa lupa ang duguang bangkay ng aswang na bangkilan at inuna kong asikasuhin ang nangihina kong abuela na nakahilata sa katre. Hirap na hirap itong makakilos dahil sa iniinda niyang karamdaman. Nang makalapit ako kay Lola Minda ay hinawakan ko ang noo nito at inaapoy pa rin ito sa lagnat hanggang sa dumating ang punto na tila may bumubulong sa aking isipan na humiwa ako ng maliit na piraso ng itim na luya at ito ay aking pakuluan. Hindi ko alam kung kaninong tinig iyon, basta ang alam ko ay tila nais ako nitong tulungan sa dapat kong gawin. Kaya't mabilis kong kinuha ang pulang tela kung saan nakabalot ang itim na luya. Humiwa ko ng maliit at kaagad kong pinakuluan. Matapos ko itong pakuluan ay mabilis ko itong isinalin sa baso at pinalamig ko muna ito ng ilang saglit bago pinainom kay Lola Minda. Mr. Narrator, tila isang himala ang nangyari matapos inumin ng aking abuela ang pinakuluang itim na luya, sapagkat biglang bumaba ang init ng temperatura ng kanyang katawan at hindi na rin ito umuubo. Nawala na rin ang malalim nitong paghinga. Labis na kasiyahan ang aking naramdaman nang guminhawa ang pakiramdam ni Lola Minda. Pinakain ko muna ito ng lugaw na may kaunting asin bago ko ayusin ang nasirang dingding at plano ko rin noon na sunugin ang katawan ng babaeng aswang na bangkilan. At hindi na rin ito bumalik sa dati niyang anyo bilang isang tao. Agad akong naglikom ng maraming sanga ng tuyong kahoy at palapa ng nyug para sunugin at tupukin ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyan itong maging abong. Inayos ko rin ang dingding namin nung gabing yon. Kinabukasan ay isang panibagong pag-asa ang namutawi sa aking kamalayan dahil mabuti na ang pakiramdam ng butihing kong lola. Isang hiwaga at himala ang aking natunghayan na nagbigay liwanag sa pagitan namin ni Lola Minda. Nagpapasalamat ako dahil tinulungan kami ng puong lumikha at sa gabay na rin ng engkantada na nagbigay ng birtud na itim na luya na nagligtas sa buhay ng aking abuela. Sa awa ng kalangitan ay matagal ko pang nakapiling si Lola Minda at siya lang ang nag-iisang babae sa aking buhay sa mahabang panahon. Hindi man ako pinalad makahanap ng makakatuwang sa buhay, nagpapasalamat pa rin ako dahil may Lola Minda na nagmamahal sa akin ng lubusan hanggang sa dulo ng kanyang nalalabi pa na pananatili sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lang ang aking kwento, hango sa tunay kong karanasan sa piling ng butihing kong lola. Sana'y magbigay aral ito sa mga taong nakarinig ng aking istorya na hindi hadlang ang kapangsanan ng isang tao para mabuhay sa mundong ibabaw. Panatilihin din na palaging busilak at dalisay ang puso at diwa para maging mabuting huwaran o ihemplo sa mata ng nakararami. Lubos na gumagalang ang inyong masugid na taga-subaybay, Berto ng Sorsogon. Magandang araw po sa inyo, Mr. Narrator. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arthur. Isa ako sa mga loyal listeners mo, kaya naman naisipan ko rin tuloy na naibahagi sa inyo ang aking hindi makakalimutan na karanasan sa isang baryo na tinatawag na Pulong Diablo. Ang karanasan kong ito ay nangyari taong 2005. Nung mga kapanahunan na ito ay isa pa lamang ako fresh graduate sa kursong Bachelor in Culinary Arts. Sa mga hindi nakakaalam, ang Bachelor of Culinary Arts ay tumutukoy sa kurso kung saan tinuturuan ang mga estudyante ng food preparation, cooking, and other food service. Sa madaling salita,
Ang kursong ito ay kursong pinipili kadalasan ng mga chef o mga hilig ay pagluluto. Dahil nga ito ang kursong tinapos ko ay isa nga akong chef ngunit wala pang trabaho. Noong mga oras kasi na iyon ay pahirapan pa talaga ang maghanap ng trabaho. Sa sobrang hirap ng buhay ay kahit nakatapos ka ng kolehiyo ay tambay pa rin sa bahay dahil sa kakulangan ng trabaho sa Pinas. Noong araw na nakatapos ako sa pag-aaral ay itinatak ko na talaga sa isipan ko noon na pag-iigihan ko na makahanap agad ng trabaho. Ayoko kasing matulad noon sa mga kapitbahay namin na mga nakatapos nga ang anak pero nakatambay lang naman sa bahay at ang dahilan ay wala raw mahanap na trabaho. Hindi pa kasi masyadong laganap noon ang work from home. Hindi tulad ngayon na kahit isang kalikot lang sa cellphone, may listahan na ng mga trabaho na maaaring pag-applyan. Noon ay kailangan pang pumila ng maghapon upang makapag-apply. Isa pang malaking kamalasan kung hindi ka matanggap. Kaya naman, kahit anong trabaho ang makita ko, kahit hindi related sa tinapos ko o poster na naghahanap ng empleyado, ay pinapatos ko na. Isang hapon noon, gaya ng nakagawian, ay nakapila na naman ako sa sobrang haba ng pila dito sa harapan ng malaki at sikat na restaurant. Halos 2 oras na akong nakapila ngunit hindi pa rin ako nakakapasok sa restaurant. Ang tanging hinahanap lang naman ng restaurant ay 10 waiter, ngunit ang nagnanais mag-apply ay sa wari ko ay 100. Pakiramdam ko noong mga oras na iyon ay wala na akong pag-asa pang makapasok sa trabaho. Sa sobrang daming nag-a-apply, panigurado ako nga may mga napili na ang boss at manager ng restaurant. Habang inip na inip akong nakapila ay napansin ko ang isang poster na nakadikit sa pader. Agad ko naman napansin iyong word na hiring sa itaas noon, kaya pakiramdam ko noong mga oras na iyon ay tumalon ang mga bulati ko sa tiyan. Binasa ko muna ang poster at halos magtatatalon ako sa tuwa dahil chef ang hanap nila. Walang pag-aalinlangan na umalis ako sa pila. May nagtanong pa sa akin noon kung ano raw ang nakasulat sa poster, pero hindi ko ito pinansin. Ang nasa isip ko kasi noon ay baka maagawan pa ako ng pwesto. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noong mga oras na iyon. Gamit ang aking motor ay agad ko nang pinuntahan ang address na nakasulat sa poster. Ngunit nang makarating ako ay nagtataka ako kasi puro puno lamang ang nasa paligid. Dala ng excitement ko noon ay saka ko lamang napansin na malapit na pala ako sa liblib na lugar dito sa amin. Tumingin ako sa paligid at medyo kinakabahan. Sobrang tahimik at dumagdag pa yung imahinasyon ko na baka biglang may kung anong nilalang ang sumugod sa akin. Tinignan ko pa ngang muli iyong address na nasa poster at iyon talaga ang tinuturo. Napabuntong hininga na lamang ako noon dahil sa pagkadismaya. Feeling ko, na-scam ako ng poster. Hindi na rin naman ako pwedeng bumalik noon sa pila sa restaurant dahil paniguradong hindi na ako pasisingitin doon. Akmang aalis na sana ako noon nang makakita ako ng isang lalaki na papalabas ng gubat. Bagamat medyo kinakabahan ako noon, ay nilapitan ko ang lalaki saka sinabi sa kanya ang patungkol sa poster. Umaasa pa rin kasi ako noon na totoo pa rin ang nasa poster. Yung itsura noong lalaki noon ay para bang butcher ng baboy. May hawak din kasi siyang malaking kutsilyo at saka naka-apron pa. Ngumiti ang lalaki at sinabi na siya daw ang naglagay ng poster na yan. Pinasama niya ako noon sa loob ng gubat upang doon daw ako interviewin. Noong una ay medyo nag-alanganin ako kasi syempre hindi naman ganoon kabos ang inaasahan kong makita doon. Saka hindi naman sa pag-uusga. Pero yung itsura kasi ng lalaki hindi naman iyong tipo nga kaya kong bigyan ng sahod. Ngunit dahil sa desperado ako noon na kumita ng pera, ay sumama pa rin ako sa lalaki. Habang naglalakad kami noon ng lalaki, ay hindi ako mapakali. Patingin-tingin ako sa lalaki noon na nasa harapan ko lang naman. Nung mga oras na iyon, ay nababahala lamang ako sa dalawang bagay.
Una ay kung mapano ang motor ko sa labas ng gubat. At pangalawa ay kung maligaw na lamang ako ng lalaki. Ni hindi nga pumasok sa isip ko na baka patayin ako ng lalaki. Nag-isip na lamang ako nung mga oras na iyon ng mga positive vibes kahit medyo kinakabahan na ako habang lumalayo kami sa bukana ng gubat. Ilang minuto pang paglalakad ay nakarating kami sa labasan ng gubat. Namangha ko sa itsura ng munting bayan. Sobrang raming tao ang nagkakagulo at may mga banderitas din na nakasabit. Ayon sa lalaki ay pista raw ngayon sa baryo nila. Ang baryo na daw na iyon ay sagradong lugar at hindi sakop ng gobyerno. Ayon pa sa kanya ay wala raw dapat makaalam na nagtatrabaho ako sa ganitong klaseng lugar. Dinala ako ng lalaki sa isang bahay. Doon niya ako sinimulang tanungin ng mga personal information ko. Siyempre, tuwang-tuwa naman ako noon kasi legit na trabaho nga ang nahanap ko. Lalo pa nga akong natuwa dahil sobrang laki ng sahod ko. Ang baryong pala iyon ay tinatawag na Pulong Diablo at ang lalaki ang nagsisilbing kapitan sa baryo. Ayon sa kanya ay kinakailangan daw ng extra chef na magiging katulong niya sa pagluluto. Noong araw na iyon ay pinakita sa akin ng lalaki na pangandaanan ko na lamang na Juan ang magiging kusina ko. Doon ko rin nakilala si Ethan. Matagal na raw si Ethan na chef dito at ayon kay Juan ay siya ang magiging kasama ko. Pagkatapos akong ipakilala ni Juan ay umalis na siya ng kusina. Ngunit hindi nakaligtas sa akin kung paano niya samaan ng tingin si Ethan. Nung mga oras na iyon ay sobrang saya ko habang inihahanda ang aking unang pagluluto. Ayon din kasi kay Juan ay lutuin ko raw ang isa sa mga special na lutuin ko upang matikman niya raw. Ang karne daw na nasa malaking ref ang gagamitin ko. Noon ay sobrang mangha ako dahil ang gaganda ng karne. Namumula pa ito at tila ba bagong katay lamang. Kumuha ako ng isa sa mga nakabag doon, saka ito hinugasan. Ngunit habang naghuhugas ako ay nilapitan ako ni Ethan. Sinabihan niya ako na wag ko raw babalaking tikman ang mga pagkain na narito. Pati na rin daw ang niluluto ko. Ayon pa sa kanya ay maghahati na lang daw kami sa baon niya at binilinan niya pa ako na magbaon ng sariling kanin. Tinanong ko siya kung bakit pero hindi niya ako sinagot. Takang-taka ko noong mga oras na iyon kasi paano ko malalaman kung masarap ang luto ko kung hindi ko titikman. Nang tignan ko si Ethan ay namumutla siya habang hinahati ang karne. Iniisip ko na lamang nung mga oras na iyon na baka pagod lamang siya sa trabaho. Sa tansya ko ay halos matagal na rin siya roon dahil mukhang kilalang-kilala na siya ni Juan. Kahit nagtataka ako kung bakit bawal tikman ang niluto ko, ay sinunod ko na lamang noon si Ethan. Sinigurado ko na lamang na masarap ang bawat pagkakatimpla ko. Pagkatapos kong magluto ay nagtungo na ako sa labas ng kusina. Dala ang aking espesyal na niluto. Ibinigay ko kay Juan ang aking niluto. Niyaya niya pa akong kumain pero tumanggi ako. Nung mga oras kasi na iyon ay parang nag-e-echo sa tenga ko yung bilin sa akin ni Ethan. Medyo napukaw nga nito ang aking kuryosidad. Una pa lang kasi ay nakapagtataka na may ganito palang lugar sa amin. Mabilis lang naman ang naging trabaho ko nung mga oras na iyon dahil eksaktong alas 6 ng gabi ay pinauwi na ako ni Juan. Pagkatapos niyang ibigay sa akin ang sahod ko sa araw na yun. Kasama ko pa si Ethan na naglalakad palabas. Nang tanungin ko si Ethan patungkol sa buhay niya sa baryong Pulong Diablo ay hindi siya umimik. Nung mga oras na iyon ay nagtataka talaga ako pero pinilit ko na lamang na baliwalain ang bagay na yun. Paglabas namin sa gubat ay agad akong sumakay sa motor ngunit nakita ko si Ethan na seryosong nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay nagsalita ito. "Mag-retire ka na sa trabaho mo, Arthur, habang hindi pa huli ang lahat," sabi niya. Nagtaka ako at medyo nainis. Pakiramdam ko kasi noon ay gahaman siya sa pera at siya lang ang nais na umasenso.
Hindi ko na lamang siya pinansin at nung akmang aalis na ako, nang biglang magsalita na naman siya. Hindi mo alam ang mundong pinapasok mo. Kapag tumagal ka pa, baka ikaw pa ang gawin nilang alay. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan itong mawala sa aking paningin. Kinilabutan ako sa sinabi niya noon pero sabi ko na lamang sa aking sarili na baka siya ay nagsisinungaling lamang. Sa bawat araw na nagtatrabaho ako kay Juan ay tanging pagluluto lang talaga ang ginagawa ko. Kadalasan kahit kakarating ko lang ay agad niya akong pinapaluto. Hindi lang naman kasi para sa kanya ang aking niluluto. Para bang halos lahat ng residente sa baryong iyon ay pumupunta sa munting bahay ni Juan para humingi ng pagkain. Pumasok nga rin sa isip ko na kaya kailangan ng extra chef ni Juan ay dahil buong baryo pala ang pinapakain niya. Hindi ko rin pala sinubukan na tikman man lang ang aking niluto at nagdala ko ng sariling pagkain gaya ng bilin ni Ethan. Iniisip ko na lang noong mga oras na iyon ay hindi libre ang pagkain kahit pwedeng-pwede lang naman kumain. Sa kapuro karne lang naman ang niluluto namin kaya nakakasawa din kumain ng ganoon palagi. Napapansin ko nga rin na parang ako at si Ethan lang naman ang nagluluto. Wala din naman kaso iyon sa akin hanggang sa nababayaran ako ng tama. Sa mga araw na nagtatrabaho din ako ay lagi akong sinasabihan ni Ethan na mag-retire na. Medyo napipikon na nga ako sa kanya noon kasi masyado na siyang pakialamero sa buhay ko. Bukod dito, araw-araw pala ay sandamakmak ng mga karne ang dinideliver sa amin. Lahat ng ito ay sariwa at sobrang lalaki. Nagtataka nga ako noong mga oras na iyon kung saan ba nila kinukuha ang karne. Nire-restock lang naman iyon sa isang kwarto sa kusina na sobrang lamig. Napansin ko rin noon sa baryo nila ay kapag nakikita ako ng mga tao roon ay nginingitian nila ako saka tinitignan mula ulo hanggang paa at dinidila-dila pa sa labi. Kung titignan nila ako ay parang gutom palagi. Pero syempre, binaliwala ko yun. Kahit sobrang weird na mga tao roon, pati na rin ni Ethan, ay hindi ko na rin naisipan na mag-retire. Bukod kasi sa mataas ang sahod ay pagluluto lang talaga ang ginagawa ko. Hanggang isang araw noon, 2 linggo na lamang at malapit na ang sinasabi nilang pista di Pulo di Diablo. Nakakakilabot pakinggan. Pero ayon kay Juan ay importanteng pistahan daw nila iyon na nagaganap lamang sa tuwing bumibilog ang buwan. Inutusan niya ako at si Ethan na maghanda raw ng listahan ng mga lulutuin namin sa darating na pista para daw makita niya ang mga to. Kumakain ako noon ng pagkain na baong ko nang pumasok si Juan sa kusina. Agad akong tumayo sa katinulungan ng kanyang mga tauhan na ipasok ang mga karne na nakabalot sa plastik. Wala noong mga araw na iyon si Ethan dahil pinatulong siya na magdisenyo para sa pista. Kaya ako lang ang nasa kusina noong mga oras na yon. Nang maipasok na ang mga karne ay inutusan ako ni Juan na ako na lang daw ang mag-ayos ng mga iyon sa loob ng kulera. Tumango na lang ako noong mga panahong yon, saka sinunod ang utos niya. Hindi ko na nga natapos ang pagkain ko dahil mas inuna kong ipasok isa-isa ang mga karne sa loob ng kulera. Habang nasa loob ako noon ay isa-isa kong nilagay sa tila cabinet ang mga supot ng karne. Minsan nga ay natitempt ako na magnakaw dahil sobrang lalaki talaga nito. Habang inaayos ko ang mga karne ay nakuha ng atensyon ko noon ang isang supot. Halos mawindang ako noon nang makita kong isa itong kamay na tila ba pinutol sa tao. May kulay pa nga ang kuko nito kaya sobrang lakas ng kutob ko na tao iyon na pinutol. Dahil na rin sa takot ko ay nabitawan ko ito dahilan upang pumutok ang supot at magsilabasan ang tubig na nasa loob, pati na rin ang putol na kamay. Noong mga oras na iyon ay sari-saring katanungan sa isip ko ang pumasok.
Pakiramdam ko nga noon ay anumang oras ay masusuka na ako. Napapitlag ako sa gulat nang marinig ko noon ang boses ni Ethan. Dala ng pagkataranta ko ay sinipa ko ang kamay na iyon sa ilalim ng mistulang cabinet ng mga karne. Pakiramdam ko ay nanlalamig ako at ramdam ko rin ang aking pamumutla. Pumasok si Ethan at nang makita ako ay nangunot ang noo niya na para bang nagtataka sa aking itsura. Naalala ko ng mga oras na iyon, iyong babala sa akin ni Ethan, iyong mga karne na niluluto ko. Napaisip ako kung karne ba talaga iyon ng hayop. Sinabihan ako ni Ethan na kanina niya para ako hinahanap. May lulutuin daw kasi kami para daw sa isang bisita na kararating lamang. Sinikap ko pa rin noon na mag-aktong normal kahit ramdam ko na ang aking pamamawis sa malamig na lugar na yon. Tinanong pa ako ni Ethan kung bakit daw ako namumutla, ngunit iling lamang ang aking naisagot. Lumabas ako sa cooler na iyon na malakas pa rin ang tibok ng aking puso. Kumain muna ako ng natira kong pagkain bago tumulong kay Ethan. Sa ganoong paraan kasi ay maikakalma ko ang aking sarili. Hindi rin naman ako pwedeng magtatatakbo roon dahil lamang sa nakita ko. Iniisip ko noon na kailangan kong maging kalmado. Habang nagluluto kami ni Ethan ay tila ba wala ko sa sarili. Sa tuwing tinititigan ko ang karne ay nasusuka ako. Iniisip ko kasi noon na posibleng karne din ng tao ang matagal ko nang niluluto. Gusto ko rin naman tanungin si Ethan patungkol sa nakita ko pero natatakot ako sa magiging sagot niya. Nasa kalagitnaan kami noon ng pagluluto nang magtanong si Ethan. Tinanong niya ako kung may nakita ba ako kaya natulala ko. Pilit kong itinatanggi kahit nangangati na ang dila ko na sabihin kay Ethan. Maya-maya pa ay bigla itong napabuntong hininga at muli na naman akong sinabihan na mag-retire na daw. Sa pagkakataon na iyon ay hindi na ako nainis o napikon sa kanya. Noong mga oras na iyon ay nagdadalawang isip ako kung aalis ba ako sa trabahong iyon o hindi. Pagkatapos ng nakita ko na putol na kamay, posibleng mamamatay tao ang pinagtatrabahuan ko. Dagdag pa rito na nasa kabilang dulo sila ng gubat na katira at mga karne ay hindi normal size ng karne ng hayop. Gayunpaman, iyong kabila ng utak ko ay sinasabi na baka peking kamay lamang iyon na nilagay doon para iprank ako. Nung araw na iyon ay gulong-gulo talaga ang utak ko. Tila kasi naglalaban iyong dalawang parte ng utak ko kung aalis ba ako o hindi na. Natapos ang araw na iyon na wala talaga sa wisyo ang sarili ko. Para akong robot na sumusunod lamang sa mga inuutos sa akin ni Ethan. Habang naglalakad kami noon palabas ng gubat ay doon na nga ako naglakas loob na tanungin si Ethan. Tinanong ko siya kung saan nga ba nanggagaling ang mga karne na hinahatid sa amin. Nagulat ako nang tignan niya ako ng masama. Iyong mata niya ay nanlilisik at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot kay Ethan. Ayon sa kanya, wag ko raw iyon tatanungin dahil hindi ko raw magugustuhan ang magiging sagot. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay dire-diretso siyang naglakad hanggang sa hindi ko na siya nakita pa. Hanggang nasa biyahe na ako noon pa uwi ng bahay ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang aking nakita. Medyo nagkaroon na ako ng haka-haka na baka nga lungga ng mga mamamatay tao ang napuntahan ko. Pagkatapos ng araw na yon, sa tuwing nagtatrabaho ako, hindi mawala sa isip ko ang aking nakita. Sa tuwing may bagong dinideliver na karne, ay hindi ko rin maiwasan na maghinala. Bukod pa rito, iyong mga tingin ng mga tao sa tuwing dumadaan ako sa kanilang harapan ay nagkaroon ng kahulugan sa akin. Pakiramdam ko noon ay anumang oras ay may sasakal sa akin dahil ang paniniwala ko noon ay nasa lungga ako ng mga mamamatay tao. Kung nagtataka naman kayo kung bakit hindi ako nagre-retire, sinubukan ko na. Isang hapon noon, pauwi na sana ako nang makasalubong ko si Juan. Napalunok ako nang mapansin ang kanyang madugong apron.
Wala naman iyon sa akin dati pero nung makita ko ang simpleng putol na kamay na iyon, tila lahat ng nasa baryo na ito ay may kahulugan na sa akin. Naglakas loob akong sabihin sa kanya. Nang sasabihin ko na magre-retire na ako, ay laking gulat ko nang sigawan ako ni Juan. Sinabihan niya na hindi raw pwede sapagkat kailangan niya pa raw ako sa kusina, lalo pat palapit na ng palapit ang pista. Iyong tingin ni Juan nung mga oras na iyon ay nagbigay kilabot sa akin. Para bang hinihipnotismo ako ng kanyang mga mata. Sa huli ay wala akong nagawa kundi manatili sa lugar nila. Dumating nga ang araw ng pista di Pulo de Diablo. Abala kaming dalawa ni Ethan sa kusina at nagluluto ng iba't ibang putahe. Habang nagluluto kami ay napapansin ko ang panakanakang tingin sa akin ni Ethan. Tinanong ko siya kung anong nangyari ngunit umiling lamang ito. Hindi rin siya mapakali kaya medyo kinakabahan na ako. Pakiramdam ko kasi sa aksyon niya ay may magaganap. Pagkatapos namin magluto ay may kumuha nito sa kusina. Susundan ko pa nga sila noon mga oras na iyon pero sinabihan ako ni Ethan na wag na raw tatangkain at gumawa na lang daw ng magiging panghimagas. Muli kong tinanong si Ethan kung may problema ba at kung bakit ganoon ang kanyang inaakto. Sinabi niya na lamang sa akin na pagkatapos daw namin magluto ay umuwi na raw ako kagad. Bukas o makalawa na lang daw namin na kunin ang sahod namin sa araw na ito. Kinakabahan din tuloy ako sa mga pinagsasabi ni Ethan. Pakiramdam ko tuloy ay may mali sa mga nagaganap noong mga araw na yon. Gabi na nang matapos kami sa pagluluto. Habang inaayos ko ang gamit ko sa bag, ay napansin ko na wala ang susi ng aking motor. Nangunot ang aking noo sa katumingin sa paligid. Tinanong ko pa si Ethan ngunit umiling lamang ito at sinabihan ako na bilisan ko raw. Noong mga oras na iyon ay nakalabas na ang bilog na buwan. Pagtingin ko kay Ethan ay namamawis na siya. Takang-taka talaga ako sa ginagawa niya at bukod dito'y kumakabog na rin ng mabilis ang aking puso. Nagulat na lamang ako nang sumigaw siya na mauna na akong tumakbo palabas ng kusina. Dala ng takot ay tumakbo ako pasugod sa kanya ngunit hindi ko na siya nakita. Napahilamos na lamang ako sa mukha noon na dala ng frustration. Wala kasi ang susi ng motor at paniguradong maglalakad ako kung sakali man. Imbis na bumalik sa kusina ay dumiretso na lamang ako palabas ng bahay. Ngunit napahinto ako sa paglalakad nang mapansin ko na sobrang tahimik ng paligid. Napalunok ako dahil sa takot at akmang papasok na sana ng gubat ay napansin ko ang mga tao na papasok ng isang mistulang warehouse. Noong mga oras na iyon ay naintriga ako at sinundan sila. Pabalik-balik ang tingin ko sa warehouse at sa gubat. Sa huli ay mas pinili kong puntahan ang warehouse. Habang papalapit ako sa warehouse ay tumitibok din na mabilis ang puso ko. Nagsisitayuan na ang aking balahibo habang tinitignan ang tila kulto na pumapasok sa warehouse. Alam kong iba sa inyo ay iisipin na katangahan na mas pinairal ko pa ang kuryosidad. Pero noong mga oras na iyon ay mas nangibabaw talaga sa sarili ko na malaman kung ano ang meron sa warehouse. Lalo na't iyong ibang pumapasok ay tila ba kulto. Pagpasok ko sa warehouse ay wala man lang katao-tao. Ngunit ang mas kinagulantang ko ay ang putol-putol na katawan ng tao na nagkalat sa sahig. Pakiramdam ko ay masusuka ko nung mga oras na yon habang pinagmamasdan ang paligid. Natulala ako at kaagad na kinilabutan. Doon ko nakumpirma na karne nga ng tao ang niluluto ko. Lubos pa ako nagpapasalamat noon kay Ethan dahil hindi niya ako hinayaan na kumain ng karne na niluluto. Kasi kung sakaling hindi ko iyon sinunod, siguradong duduwal ako. Lalo na't nasa harapan ko noong mga oras na iyon ang putol-putol na katawan ng tao. Nakakita pa ako ng mga ulo ng tao na nagkalat lamang sa sahig. Tila ba itong warehouse ay nagmistulang katayan ng tao.
Hindi ko na nga nakayanan pa na tumagal doon. At akmang lalabas na ako noon nang makarinig ako ng yabag na papasok. Agad akong nagtago sa malaking drum na naroroon. Saka pinagmasdan ang mga tao na maglalakad papasok nitong warehouse. Dire-diretso sila hanggang sa makapunta sa isang punto sa dulo nitong warehouse. Nang makaalis sila ay tinignan kong mabuti ang pinto na kanilang pinasukan. Gusto ko iyong puntahan, ngunit natatakot ako sa sarili kong kaligtasan. Napatingin ako sa isang kutsilyo na nasa lapag. Kinuha ko yun at sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman akong nagpalamon sa aking kuryosidad. Pagkalabas ko roon sa pinto ay sobrang dilim ng paligid. Naroon ang mga tao at iyong iba ay nakikilala ko pa. Nagtago ako sa likod nitong plywood na nakaimbak sa likuran nila. Iyong mga taong ito ay nakahilera habang nakaluhod sa harap ng isang mistulang ribulto. Iyong tila ribulto ng isang demonyo. Sa harapan nito ay mga pagkain na kami mismo ang nagluto. Para bang sinasamba nila iyong ribulto na iyon. Nakita ko si Juan na nasa harapan. Nakapikit ito habang tila may dinadasal. Hindi na mapanatag ang loob ko noon at ang tanging nais ko na lamang ay makaalis sa lugar na yon. Tutok na tutok ang mga mata ko noon sa tila ba orasyon na kanilang ginagawa. Maya-maya ay humarap si Juan sa kanilang sinasakupan. Doon ko napag-alaman na ang pista na kanilang isinasagawa ay para sa ribulto na kanilang sinasamba. Ilang beses ako noon na napalunok ng laway. Hindi ako makagalaw sa aking pwesto at nagmistula akong estatwa sa likod ng mga plywood. Parang nung mga oras na iyon ay pinagsisisihan ko na pinairal ko pa ang aking kuryosidad. Ilang minuto pa ay bigla silang subigaw, kasabay ng pagtapat ng sinag ng buwan sa rebulto. Doon ko nasaksiyan ang unti-unting pagbabago nila ng anyo. Isang salita na lamang ang maaari kong masabi sa kanila. Sila ay hindi lamang mamamatay tao sapagkat sila ay mga aswang. Halos maluha-luha na ako sa aking pwesto kasi paano ako makakatakas kung mga aswang na ang kakalaban sa akin. Gayunpaman, pinilit ko pa rin na maglakad papalayo ngunit sa kasamaang palad ay nabitawan ko ang kutsilyo na nagsanhin ng malakas na tunog sa paligid. Natahimik ang lugar at doon nila ako nakita. Ang kanilang mga mata ay gutom na nakatingin sa akin. Nang lingunin ko si Juan ay ngumisi ito at sa isang iglap ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko na tumatakbo papalayo sa kanila. Hindi ako lumilingon dahil pakiramdam ko na kapag lumingon ako ay papalapit na sila. Sobrang lakas ng tibok ng aking puso habang tumatakbo ako papasok ng gubat. Akala ko ay nakalaya na ako ngunit narinig ko palalo ang kanilang mga ungol. Nanginginig na ang aking labi sa takot. Naririnig ko pa sila na sinasabing alay daw ako. Sa gitna ng aking pagtakbo ay halos mapasigaw ako sa takot nang hilahin ako bigla ni Ethan. Isinaboy ni Ethan ang holy water sa mga aswang na nasa aming likuran. Saka kami nagpatuloy sa pagtakbo. Nang makalabas sa gubat ay mabilis kong kinuha ang aking susi at doon ko ito nakita sa aking bulsa. Sumakay si Ethan sa motor habang natataranta ko namang pinaandar ito. Nakatitig ako sa mga aswang na kaunti na lang ay malapit na sa amin. Biglang sumigaw si Ethan na lalo kong ikinataranta. Agad niya akong tinulak paalis ng motor at siya ang nagpaandar nito. Kaagad akong sumakay dito at bago pa man tuluyang makalabas ng gubat ang mga aswang, ay tuluyan na nga kaming nakaandar papalayo. Habang nasa biyahe ay nanginginig at tulala pa rin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Wala naman akong ibang sinisisi kundi ang aking sarili dahil mas pinairal ko ang aking kuryosidad. Hinatid ako noon ni Ethan sa aking bahay. Pinapasok ko pa siya noon ngunit sinabi niya na lamang sa akin na swerte ko raw dahil nakaligtas ako. Ayon kay Ethan,
Matagal na raw siyang namamasukan doon bilang chef. Lahat daw ng naroon ay mga aswang. Ang mga chef daw na napapadpad doon ay iniaalay nila sa kanilang isinasamba, maliban lang daw kay Ethan dahil pinagkanulo na raw ni Ethan ang kanyang kaluluwa sa demonyo kaysa raw na mamatay siya at kainin ng mga aswang. Kaya raw pinilit niya akong binabalaan dahil ayaw niya raw na matulad ako sa mga nakaraang chef ng lugar na yun. Ayon pa sa kanya, siya pa raw ang inutusan noon ni Juan na dalhin ako upang ialay sa kanilang Diyos-Diyosan. Ngunit kahit hawak na ng demonyo ang kanyang kaluluwa, ay hindi pa rin siya pumayag na siya mismo ang magdadala sa aking kamatayan. Kaya naman, mas pinili na lang niyang umalis at iwan ako roon. Noong una raw ay hindi raw niya ako babalikan pero kinain daw siya ng konsensya niya. Kaya naman kahit delikado ay binalikan pa rin niya ako. Panigurado raw na sa mga oras na iyon ay alam na ni Juan na tinutulungan niya ako. May posibilidad nga raw na nasa kapahamakan na raw ang kanyang buhay. Sinabihan ko si Ethan na wag nang bumalik doon ngunit umiling siya. Kahit saang lupalop daw siya ng bansa pumunta, ay mahahanap pa rin daw siya ng mga aswang na iyon, lalo na't noon ay sarili niya na mismo ang inalay niya na maging alipin nila basta wag lang daw siya mamamatay. Kaya pala noong dumating ako noon, ay tanging siya lang ang naabutan ko. Sinabihan ko rin siya noon na isuko sa pulis ang mga aswang na iyon, ngunit tinawanan niya na lamang ako. Wala raw magagawa ang mga pulis bagkus ay baka raw mamatay pa ang mga ito kung sakali man. Nagpasalamat akong muli kay Ethan ngunit tinignan niya na lamang ako na may kaunting ngiti sa labi. Binigay niya na lamang sa akin ang susi saka naglakad pa palayo. Tulala akong pumasok sa aming bahay. Tinanong pa ako ng aking mga magulang kung bakit ganong oras na raw ako dumating. Nasa bandang alas 11 na kasi ng gabi noong mga oras na yon. Nanginginig ang aking kamay at iniisip ko noon na paano na lamang kung nahuli ako ng mga aswang. Inisip ko rin noon na kung ano ba ang mangyayari kay Ethan. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi ko na tinangkapang bumalik sa lugar na yon. Hindi ko na rin nakita pa si Ethan. Ilang buwan din ako noon na nanatili sa bahay at alam ko na nag-aalala na sa akin ang mga magulang ko. Hanggang sa naikwento ko nga ang nangyari sa kanila at maging sila ay hindi makapaniwala. Doon ko nalaman na matagal na palang may nawawala sa aming lugar at marahil ay iyong mga aswang na nasa baryo na iyon ang may sala. Lumipas ang mga taon hanggang sa nagkaasawa at anak na ako ay hindi ko pa rin malimutan ang pangyayari. Para sa akin ay isa iyong lesson na wag basta-basta papairalin ang kuryosidad dahil hindi natin alam ang panganib na nakaabang. Nais ko nga rin malaman kung ano nga ba ang nangyari sa buhay ni Ethan. Kung sakaling buhay pa man siya ngayon, nagpapasalamat pa rin ako dahil kung hindi dahil sa kanya ay matagal na akong nasa ilalim ng hukay. Ngayon nga ay isa na akong certified chef ng aking sariling restaurant. Bagamat may mga oras na kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan ay nagwawala ako o kaya naman ay nanginginig. Hindi pa rin iyon naging hadlang para masira ang buhay ko. Sinubukan ko na rin na magpa-therapist dahil nagbabakasakali pa rin ako na makalimutan ko iyon. Pero hindi ko magawa-gawa. Ngayon pilit ko na lamang na itinuto ng atensyon ko sa aking trabaho at pamilya. Oo nga pala Mr. Narrator, alam din pala ng aking asawa ang nangyari sa akin. Maging sila ay hindi makapaniwala na may kaganapan palang ganoon at imposible pala iyon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento Mr. Narrator. Sana'y nagsilbing gabay at aral ang kwento kong ito para sa inyo. Magandang buhay Mr. Narrator at sa lahat ng taga-subaybay sa channel na to. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Samuel. Isa ako sa masugid mong tagapakinig na
nagagandahan sa mga kakaibang kwentong aswang na ibinabahagi mo sa iyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay kwento pa ng aking yumaong lolo na si Lolo Mario. At ito ay naganap noong siya ay 11 taong gulang pa lamang. Musmus pa lang si Lolo Mario at naririnig na niya ang usap-usapan tungkol sa isang matandang mambabarang at kilala sa pangalang Nana Puray. Si Nana Puray ay nakatira sa isang liblib na lugar at nasasakupan ng baryo kung saan nakatira sina Lolo Mario. Ang nasabing mambabarang ay may mabagsik na kapangyarihan, kaya naman ang mga kababaihan at kabataan sa kanilang lugar ay ilag at takot sa tuwing makakasalubong siya sa daan. Bihira lang lumuwas sa baryo ni na Lolo Mario ang matanda. Kapag may bibilihin lang ito ay sakalang siya nakikita ng mga tao. Sinasabi nga, nag-iisa lang na namumuhay si Nana Puray. Ang lupang tinitirhan nito ay nabili niya sa isa nilang kababaryo. Isang araw ay may isang matandang babae na napadpad sa kanilang lugar. Ang nasabing matanda ay nagtitinda ng masarap na kakanin. Ang mga paninda nito ay makukulay at mabili sa murang halaga lang. Kaya naman, kahit hindi alam ng mga tao kung taga saang lugar ang matanda, ay kaagad na tinangkilik ang mga paninda nito. Lalo pang dumami ang suki ng matanda nang mabalitaan ng ibang residente na masarap ang mga paninda nito. Kinalaunan ay nagpakilala ang matanda bilang si Lola Gloria. Ayon sa kanya ay nakikitira lang siya sa kapatid niya na taga-ibang bayan. Madali namang naniwala ang mga tao sa kanya. Bukod kasi sa mabait ang matanda ay palangiti rin ito. Di naglaon ay naging kampante na ang mga tao sa baryo ni na Lolo Mario sa paglalabas-pasok ni Lola Gloria sa kani-kanilang bakuran. Isang araw ay inabot na ng hapon si Lola Gloria sa pakikipagkwentuhan sa mga taga-baryo. Kabilang na si Lolo Mario sa mga kabataang nakikinig sa pakikipagkwentuhan ng matatanda sa baryo nila. Bagamat mabait at palakaibigan si Lola Gloria, sa tuwing panakaw na tinitignan ni Lolo Mario ito, ay palagi niya itong nakikita na may biglang tingin matalim. Dahil bata pa lang noon si Lolo Mario, ay kinuwento niya sa kanyang mga kalaro na sina Alex at Greg ang kanyang obserbasyon sa dayuhang si Lola Gloria. Namilog ang mga mata ng kanyang mga kalaro na para bang may halong pagdududa kung totoo ba ang sinasabi niya. Hanggang nang isang araw na yon, inabot ng hapon si Lola Gloria sa kanilang baryo, ay palihim na nag-usap sina Lolo Mario at dalawang kalaro nito. Nasusundan nila ang matanda habang ito ay pauwi. Kahit matanda na si Lola Gloria ay mabilis pa rin itong maglakad. Kapag nalilingat sa paglalakad sina Lolo ay bigla-bigla na lang nawawala sa unahan nila ang naturang matanda. Patawid na ng ilong si Lola Gloria nang biglang natigilan sina Lolo Mario. Nakita nilang nasa kabilang bahagi ng ilog ang kinakatakutan nilang mambabarang na si Nana Puray. Nagtakbuhan pabalik sa kanilang baryo sina Lolo Mario. Hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Lola Gloria at Nana Puray na nagkasalubong sa ilog. Isang umaga, nagising si Lolo Mario na nagkakagulo ang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon para alamin kung ano ang nangyari. Nakita niya sa umpukan ng kanilang mga kababaryo ang kanyang ama na si Tatay Baldo. Nagulat si Lolo Mario nang marinig ang pinag-uusapan ng mga kababaryo niya. Nagkasakit bigla at namimilipit sa sakit si Mang Ador, ang nagmamay-ari ng nag-iisang tindahan sa kanilang baryo. Ayon sa naririnig sa usap-usapan ng matatanda, nagkasagutan si Mang Ador at si Nana Puray nang minsan itong bumili sa kanyang tindahan. Ang dahilan ng pagtatalo ng dalawa ay ipinagpipilitan daw ni Nana Puray na ibinigay na daw niya ang bayad sa mga pinamili niya, pero ang totoo ay wala pa itong iniaabot. Paggalit na nag-abot ng pera si Nana Puray kay Mang Ador. May ilang taong nakasaksi sa nangyari, subalit tikom ang kanilang bibig sa takot na may gawing hindi maganda sa kanila ang matanda.
Sinugod sa ospital si Mang Ador, ngunit pagkalipas ng ilang oras ay nakita ng mga tao na bumalik din ito sa kanilang bahay. Ayon sa asawa nito, ay walang nakitang findings ang doktor sa kung ano ang sakit ni Mang Ador. Humugong na ang bulungan sa mga taga-baryo. Nasiguradong may ginawang hindi maganda kay Mang Ador ang mambabarang na si Nana Puray. Naghanap ng albularyo ang asawa ni Mang Ador hanggang sa may nakapagturo sa kanila sa isang albularyo na nagngangalang Tata Fabian. Pagkatapos masuri ni Tata Fabian ang hirap na noon na si Mang Ador, kumpirmado na binarang nga ito. Nakuha sa tiyan ni Mang Ador ang mga basag na bote at may mga itim na hantik ang lumalabas sa kanyang tenga at mga mata. Takot na takot ang mga tao sa baryo ni na Lolo Mario. Maging ang mga batang tulad niya ay binalot ng takot. Ngunit naroon pa rin ang kuryosidad kung paano nga ba isinasagawa ang pambabarang. Ilang araw ang lumipas ay hindi na nakikita pang nagtitinda ng kakanina sa kanilang baryo Damulod ang matandang si Lola Gloria. Nagtaka at nag-alala ang mga taga-baryo. Iba-iba ang tumakbo sa kanilang isipan na baka nagkasakit ang matanda o di kaya ay sa isang baryo na naman ito nagtitinda. Subalit isang tanghali ay nasagot ang mga katanungan ng mga taga-baryo dahil isang kababaryo nila ang nakakita na magkasamang naglalakad sina Nana Puray at Lola Gloria papunta sa bayan. Hindi makapaniwala sina Lolo Mario noon at dalawa niyang kaibigan nang marinig ang usapan ng mga matatanda. Marahil nagkakilala ang dalawang matanda noong hapon na sinundan nila si Lola Gloria hanggang sa ilog. Nag-alala ang mga taga-baryo para kay Lola Gloria. Isa itong dayo kaya malamang hindi nito alam ang tunay na pagkatao ni Nana Puray. Hanggang isang umaga, sa wakas ay nagpakita na ulit si Lola Gloria sa baryo Damulod. Nahinto pa ito sa pagtitinda ng ilang linggo sa kadahilanang kinontrata ito ni Nana Puray para tumulong sa pagtatanim ng mais sa malawak nitong taniman ng mais. Natakot ang mga tao sa baryo nang marinig ang kwento ni Lola Gloria. Tikom man ang kanilang bibig at hindi nagsalita nang di maganda laban kay Nana Puray. Ngunit paulit-ulit nilang binabalaan si Lola Gloria na mag-iingat. Isang araw, malakas ang ulan. Nagkakasiyahan sina Lolo Mario at iba pang mga bata na nagtatampisaw sa ulan nang magkayayaan silang manguha ng bayabas sa bukid. Tuwang-tuwa na nagtakbuhan ang mga bata para mauna sa lugar kung saan marami puno ng bayabas. Niyaya ni Lolo Mario ang kaibigan niyang si Teven. Ayon sa kanya ay may alam siyang daan para maunahan nila ang kanilang mga kalaro. Hanggang sa wakas ay narating na nila ang lugar. Namilog ang mga mata ni na Lolo Mario at Tevan sa naglalakihang mga bunga ng bayabas. Nagmamadali silang umakyat para mamitas ng bunga. Bago pa sila maunahan ng mga kalaro nila, na sakto namang natatanaw na nilang paparating. Marami nang nakuhang bayabas sina Lolo Mario at Teven nang dumating ang iba pang bata. Naging maingay ang paligid na puno ng tawanan at kantsawan. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan habang hinihintay nilang matapos sa pangunguha ng bayabas ang iba pa nilang kasama. Naisipan ni na Lolo Mario at Teven na magkubli muna sa isang malaking puno di kalayuan sa mga puno ng bayabas. Ilang hakbang na lang ang kanilang layo sa puno nang biglang may mabilis na lumabas sa likod ng puno. Napasigaw silang dalawa sa pagkagulat. Nang makilala nila kung sino ang nandoroon, walang iba kundi ang basang-basa at nakatayo sa harapan nila na si Lola Gloria. Ngumiti ng matamis ang matanda sa kanila. Nakaramdam ng takot sina Lolo Mario at Teven dahil kakaiba ang itsura ng matanda sa mga sandaling yon. Nakalugay ang lagpas bewang nitong puting buhok, maputla ang kulay ng balat, at nalanghap nila ang masangsang nitong amoy. Ayon sa matanda ay inabutan siya ng ulan sa daan. Pauwi na daw ito mula sa bahay ni Nana Puray. Lalo pang nadagdagan ang takot ng dalawa nang marinig ang pangalan ng matandang mambabarang.
Dahil sa sobrang takot ay biglang tumakbo sina Lolo Mario at Teven pauwi. Narinig nila na sumigaw at nagtanong ang iba nilang kasama kung ano ang nangyari. Hingal kabayo sina Lolo Mario at Teven nang dumating sa kanilang baryo. Nakita sila ng kapitbahay nilang si Aling Teresa at tinanong nito kung nakita ba nila ang anak nitong si Idyong. Nagkatinginan silang dalawa ni Teven. Hindi nila alam kung ano bang dapat nilang sabihin na naiwan sa bayabasan ang anak nito kasama ang iba pa nilang kalaro. Sa huli ay sinabi nila na nandoon nga ito sa mga bayabasan at ganun na lang ang pag-aalalang bumakas sa mukha ni Aling Teresa na ipinagtaka ni na Lolo Mario at Teven. Ayon kay Aling Teresa ay may sakit na epilepsy ang anak nitong si Idyong. Tila na konsensya naman ang magkaibigan kaya binalikan nila ang iba nilang kasama. Nakita nilang nakasunod na sa kanila si Aling Teresa. Basa na rin ito at tuluyan ng nagpaulan. Nasa kalagitnaan sila ng daan papunta sa bayabasan nang makasalubong naman nila ang iba nilang kasama. Tinanong agad sila ni Lolo Mario at Teven ng mga kasamahan nila kung bakit nagmamadali silang umuwi. Hindi sumagot ang dalawa bagkus ay hinanap ng mga mata nila si Idyong. Ngunit wala ito doon. Hindi nakatiis pa si Aling Teresa at nagtanong kung nasaan ang anak nitong si Idyong. Parang nagulat naman ang grupo ng kabataan kaya lumingon sila sa hinahanap na si Idyong. Kaya nagkatanungan sila kung nasaan na ba si Idyong. Tumakbo sila ng mabilis papunta sa bayabasan. Ganon din ang ginawa ng mga kabataan. Tumakbo sila para hanapin ang kanilang kalaro. Hanggang sa biglang huminto sa pagtakbo ang isa pang bata na si Roland. Sinabi nito na naalala niyang nagpaalam sa kanya si Idyong dahil nakaramdam ito ng pagsakit ng tiyan. Ayon pa kay Roland ay nakita niyang pumasok sa kakahuyan si Idyong para maghanap ng lugar na pwede nitong paglabasan ng sama ng tiyan. Nagkatinginan sina Lolo Mario at Teven. Walang namutawing salita sa kanilang bibig ngunit kitang-kita sa mga mata nila ang matinding takot para sa kaligtasan ng kanilang kalaro na si Idyong. Tinanong nila ang iba pa nilang kasama kung may nakita ba silang ibang tao sa bayabasan o may napansin ba silang dumaan doon. Ngunit iisa ang naging sagot ng mga ito na wala. Lalo pa nga nagrigo dun sa kaba ang puso ng dalawang magkaibigan. Maya-maya pa ilang dipa na lang ang layo nila sa puno ng mga bayabas nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Nagkatinginan silang lahat at hinanap kung saan nagmumula ang naturang sigaw. Hanggang sa di kalayuan ay nakita nila si Idyong na nakaupo paluhod sa putikan. Dahil nakatalikod ang kanilang kababata, hindi makita ni Lolo Mario kung ano ang tinitignan nito sa ibaba at kung bakit ito umiiyak. Hanggang sa tumambad sa paningin nila ang nakahandusay na si Aling Teresa. Nagsigawan silang lahat at halos masuka sa tumambad sa kanilang paningin. Umiiyak sila sa matinding awa sa ginang dahil dilat pa ang mga mata nito ngunit wakwak ang tiyan at may malaking uka sa dibdib. Naalala ni Lolo Mario ang matandang si Lola Gloria. Alam niya na bukod sa kanila ay yun ang tao sa lugar na iyon. Iyakap nila ang iyak ng iyak pa rin na si Idyong. Namumutla na rin ito sa sobrang ginaw. Nagpasya ang ibang mga bata na ipaalam sa pamilya ni Aling Teresa at sa kanilang baryo ang nangyari. Para makahingi na rin ng tulong sa mga kababaryo nila. Naiwan naman na nagbabantay sa bangkay ni Aling Teresa ang anak nitong si Idyong. Sina Lolo Mario at Teven at dalawa pang kasama. Hindi makapaniwala sina Lolo Mario at Teven na ganun lang kadaling namatay si Aling Teresa. Samantalang kausap at kasama pa lang nila ito kanina. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga kalalakihan sa baryo nila. Nagulat ang ama ni Lolo Mario nang makita siya. Nilapitan siya nito at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Lolo Mario. Ayaw niyang magsalita dahil hindi pa rin niya lubos maisip ang nangyari.
Sa kalagitnaan ng pagbubuhat sa bangkay ni Aling Teresa ay bigla naman nilang nakasalubong sa daan si Nana Puray. Baka sa mukha nito ang pagtataka kung sino ang buhat-buhat ng mga tao. Sumama ang mukha ng mga taga-baryo nang makita siya. Ang takot ng mga ito ay napalitan ng galit at pagkainis. Alam ni Lolo Mario ang tumatakbo sa isipan ng mga taga-baryo. Dahil sa pagkatao ni Nana Puray, hindi rin niya masisisi ang mga tao. Kung pag-iisipan nila ito ng di maganda sa pagkamatay ni Aling Teresa. Nang makalagpas sina Lolo Mario at mga taga-baryo sa kinatatayuan ni Nana Puray, ay pasimpleng nilingon ito ni Lolo Mario. Nakita niyang nakasunod pa rin ang tingin nito sa kanila. Alam ni Lolo Mario na inosente ito sa pagkamatay ni Aling Teresa. Nagkagulo ang mga taong baryo sa napakabrutal na pagpatay kay Aling Teresa. Tinagsa ng maraming tao ang unang gabi ng lamay ni Aling Teresa. Maging ang mga karatig baryo ay nakiramay. May mga pulis din na dumating para mag-imbestiga. Takot na takot ang mga kabataan na kasamahan ni Lolo Mario. Halos ayaw nilang lumabas ng kanilang mga bahay sa takot na sila naman ang mabiktima. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga batang kasamang pumunta sa bayabasan. Hindi alam ni Lolo Mario kung dapat ba niyang sabihin ang tungkol sa pagkakakita nila kay Lola Gloria. Malapit sa lugar yon kung saan pinangyarihan ang krimen. Palihim na pinuntahan ni Lolo Mario si Teven. Kinausap niya ito ng masinsinan. Sinabi niya na huwag munang sasabihin sa mga pulis ang kanilang nakita. Gusto niyang makasigurado kung sino ba talaga ang tunay na salarin. Ikalawang araw ng pagburol kay Aling Teresa nang biglang dumating si Nana Puray. Galit na tinapunan ito ng masamang tingin ng mga kamag-anak ni Aling Teresa. Samantalang ramdam ni Nana Puray ang pagkadisgusto sa kanya ng mga tao nang makita siyang dumating. Nauunawaan naman niya yon. Marahil galit sa kanya ang mga taga-baryo sa nangyaring sigalot sa pagitan nilang dalawa ni Mang Adora. Magkaganon pa man ay nagpatay mali siya na lang siya. Alam niyang ayaw siyang makita ng mga tao sa kanyang paligid. Sa katunayan ay nabigla din siya ng isang taga-baryo na ang kanyang nakausap. Kinuwento sa kanya ng lalaki ang tungkol sa pagkamatay ni Aling Teresa. Ikinagulat niya ng husto nang sabihin nito na natagpuan sa bayabasan ang bangkay ni Aling Teresa na wakwak ang tiyan at dinukot ang puso nito. Sa loob-loob ni Nana Puray, malapit lang sa bahay niya ang bayabasan. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip kung ano o sino ang pumatay sa pobreng babae. Dahil sa tagal na niyang naninirahan sa lugar, ay yun palang ang kauna-unahang pagkakataon at sa paraan pang hindi makatao. May nabuong plano si Nana Puray kaya kailangan niyang pumunta sa lamay ni Aling Teresa. Samantala nang mamataan ni Lolo Mario at Teven na nasa lamay si Nana Puray, ay mabilis na silang umalis para puntahan ang bahay nito. Umaga pa lang ay palihim na silang pumunta sa bayabasan at hinanap kung saan matatagpuan ang bahay nito. Hindi nagtagal ay nakita din nila ang isang kubo. Hindi ito kalayuan mula sa bayabasan. Nasa gitna ito ng kakahuyan at nang nakita nila na umuusok ang likod ng kubo, naisip nila na may tao ngang nakatira doon. Nakakatakot kung pagmamasdan dahil masukal ang paligid nito. Isang plano ang napagkasundo ang gawin ng magkaibigan sina Lolo Mario at Teven. Samantala, maghahating gabi na, ngunit marami pa rin mga tao sa lamay. Palibasa marami nagsusugal sa labas ng bahay, kaya maraming dayo ang pumupunta. May mga kababaihan na lumalabas mula sa kusina para magbigay ng kape sa mga tao. Nang biglang, may narinig si Nana Puray na nagsalita sa mga babaeng namimigay ng kape. Dinig na dinig ni Nana Puray na tinawag siyang kriminal ng babae. Inuutusan ng babae ang kasama nito na bigyan daw ng kape ang matandang kriminal. Gusto siguraduhin ni Nana Puray, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Inakala ni Nana Puray na tapos na ang babae, ngunit bigla itong lumapit sa kanya at tahasan siyang kinausap.
Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya sa lamay, gayong siya naman ang pumatay kay Aling Teresa. Hindi nakapagpigil si Nana Puray kaya tumayo siya at sinampal ang babae. Sinabi ni Nana Puray na magdahan-dahan ito sa pagbibintang dahil wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Aling Teresa. Nagkagulo ang mga kamag-anak ng nakaburol na si Aling Teresa. Maging ang mga taong nakikipaglamay ay nakisimpatya sa babaeng naninita kay Nana Puray. Namalayan na lang nila na papalayo na si Nana Puray, hanggang sa nawala na lang ito sa kanilang paningin. Habang naglalakad pa uwi ay nagpupuyo sa galit si Nana Puray. Hindi niya akalain na siya pala ang pinagbibintangan ng mga tao na siyang pumatay kay Aling Teresa. Samantala, hindi makapaniwala sina Lolo Mario at Teven sa kanilang mga nakita sa loob ng kubo ni Nana Puray. May mga garapon na makikita sa loob na puno ng mga buhay na insekto. May mga kakaibang halaman, pako, karayom at kung ano-ano pa. Nilibot nila Lolo Mario ang buong paligid ng kubo ngunit wala silang nakitang ano pa mang bakas na kahina-hinala. Nagpasya na silang umuwi, binaybay ang daan pauwi. Nagkukwentuhan sila ni Teven nang bigla silang napahinto sa paglalakad. Sa di kalayuan sa unahan nila ay may nakita silang nakasinding lampara. Kinabahan ang dalawa at nagtago sa isang malaking puno. Habang papalapit ang taong may dalang lampara ay nakilala nila na si Nana Puray ito. Halos pigilin ng dalawa ang paghinga sa takot na marinig ng matanda ang kanilang paghinga. Nagulat sila dahil pagdaan nito ay panay bulong pa na parabang galit na galit. Nakahinga lang sila ng maluwag nang masigurado na malayo na sa kanila si Nana Puray. Kinabukasan ay usap-usapan ang nangyari sa nagdaang gabi sa lamay. Napag-alaman na si Aling Ninita na kapatid pala ni Aling Teresa ang nakainitan ng ulo at sinampal ni Nana Puray. Galit na galit pa rin ito para sa kanya. Ang matandang mambabarang nga ang pumatay sa ate niya. Pinag-iingat si Aling Ninita ng mga tao sa baryo dahil sa pagpapahiya niya sa matanda sa gitna ng maraming tao. Nasa kasagsagan ng mga pag-uusap ang mga taga-baryo nang bigla nang sumulpot si Lola Gloria. Pasan-pasan nito ang isang pilao na may lamang kakanina. Nagpaunahan ang kanyang mga suki na bumili sa kanya. Sabay-sabay na nagtanong ang mga residente kung bakit noon lang siya nakapagtinda ulit. Hindi na nagawang sumagot ni Lola Gloria dahil nakatuon ang paningin nito sa bahay ni Aling Teresa. Nagtaka si Lola Gloria kung bakit maraming tao sa labas ng bahay ng ginang. Sinabi ng isang taga-baryo ang nangyari kay Aling Teresa. Tila nagulat pa ito at hindi makapaniwala nang malaman na patay na si Aling Teresa. Halos naubos na ang paninda ni Lola Gloria nang lumapit sa kanya ang magkaibigan sina Lolo Mario at Teven. Nag-iba bigla ang reaksyon ng mukha ng matanda at para bang hindi ito makatingin ng diretso sa dalawang bata. Nang maubos ang paninda ni Lola Gloria ay dumiretso na ito sa burol. Kakapasok pa lang niya sa pintuan nang bigla na itong pumalahaw ng iyak. Nagkatinginan ang lahat ng naroon. Narinig nilang sinabi ni Lola Gloria na suki niya sa kanyang panindang kakanin si Aling Teresa. Nauunawaan ng pamilya ng namatay ang pakikinsipatsya ng matanda. Subalit hindi para kina Lolo Mario at Teven na noon ay nakadungaw sa bintana. Para sa kanila ay magaling lang magpanggap ang matanda. Nagkukunwari itong nakikisimpatsya para mapagtakpan ang ginawa nito sa namatay. Dahil sa pagnanais ng dalawang bata na malaman ang pagkakakilanlan ng matandang si Lola Gloria, ay pasikreto nila itong sinundan noong pauwi na ito. Naging maingat sina Lolo Mario dahil pagdating sa lugar na wala ng kabahayan ay palingalinga na ang matanda. Lalo pang naghinala sina Lolo Mario na may tinatagong sikreto ang matanda. Mula sa landas ng daan ay biglang lumihis ng daan si Lola Gloria. Napakunot noo ang dalawang bata dahil may kasukalan na ang bahaging pinuntahan nito.
Maingat pa rin nilang nasundan o sinusundan si Lola Gloria hanggang sa napatigil sila sa paglalakad dahil bigla ding huminto si Lola Gloria. Mula sa kinatatayuan ng matanda ay inilapag nito sa damuhan ang dala nitong bilao. Pagkatapos ay sandali itong nagmasid sa paligid. Abot-abot naman ang kabang nararamdaman ni Lolo Mario at Teven dahil nakita nila ang isang kuneho na nanginginain sa damuhan. Lalo pang kinabahan ang dalawa nang dahan-dahang naglakad si Lola Gloria palapit sa nakatalikod noon na kuneho. Hanggang sa muntik na mapasigaw ang kasama niya dahil nakita nilang humaba ang kuko sa kamay ng matanda at walang pag-aalinlangan na dinakma ang hayop. Umiiyak at pilit na kumakawala ang naturang hayop na napatingin pa sa direksyon kung saan sila nagtago. Takot na takot sina Lolo Mario ng mga sandaling yon. Halos naiihi na sila sa sobrang kaba at lalo pang nanlaki ang kanilang mga mata. Nang walang awang, pinirat ni Lola Gloria ang katawan ng kawawang nilalang. Hindi pa natapos ang pagpapahirap ni Lola Gloria sa kawawang hayop. Dahil kitang-kita ni Lolo Mario na bumuka ang bibig ng matanda. Pagkatapos ay walang pakundangan nitong sinibasib ng kagat ang katawan ng kuneho. Nagtalsikan ang mga dugo sa mukha ng matanda. Hindi na kinaya pa ng dalawang bata ang kanilang nasisilayan, kaya nagpasya na silang tumakbo palayo. Subalit, ang hindi nila alam ay yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa nila dahil malakas ang pakiramdam at pantinig ng isang matandang aswang. Binitawan nito ang kuneho at mabilis na tumakbo para habulin sina Lolo Mario at Teven. Mabilis na tumakbo ang matanda. May patalon-talon pa ito habang binabaybay ang mga nakadapang damo kung saan ay dumaan sina Lolo Mario. Sumisigaw si Teven para humingi ng tulong. Nalingunan nito na hinahabol sila ng aswang na si Lola Gloria. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata ng aswang. Naisip niya na walang pwedeng makakita sa kanya na taga-baryo na nasaan yung aswang. Kaya kailangan niyang patahimikin ang mga bata na siyang nakasaksi sa kanyang itsura. Nawalan na ng pag-asa sina Lolo Mario na makakaligtas pa sila sa kamay ng aswang. Kapag naabutan sila ng matanda, tiyak na sasapitin din nila ang nangyari kay Aling Teresa. Hanggang sa bigla na lang may bumunggo sa katawan ni Lolo Mario. Tumilapon siya sa damuhan habang parating naman si Teven. Humingi ng tulong na nanginginig na boses ni Teven nang lingunin ito ni Lolo Mario kung sino ang kausap ng kaibigan. Biglang napaiyak si Lolo Mario dahil may 3 pulis sa unahan nila. Ayon sa mga pulis ay papunta sila sa baryo nang makarinig sila ng mga sigaw. Nagpasalamat sina Lolo Mario sa pagdating ng mga ito. Kinwento nila ang kanilang nakita sa mga pulis. Parang ayaw pang maniwala ng 3 nang sabihin nila na may aswang. Itinuro nila kung saan nila nakita ang aswang. Sa huli ay nagdesisyon ang mga pulis na puntahan ang lugar. Isang matanda na may dalang bilao ang kanilang nakasalubong. Nagulat ang mga pulis kung ano ang ginagawa nito sa lugar. Nakangiti silang binati nito na parang maamong tupa. Tinitigan ng isang pulis ang matandang babae. May napansin siyang bahid ng pulang likido sa laylayan ng suot nitong bestida. Mabilis na naglakad palayo ang matandang babae hanggang sa natigilan ang mga pulis nang may isang patay na kuneho silang nakita na halos wala na ang laman loob nito. Huli na nang maisip ng mga pulis na ang matandang babae ang pumatay sa kuneho. Tinangkapan nilang habulin at hanapin ito ngunit hindi na nila ito nakita pa. Samantala, huling lamay na ni Aling Teresa. Dinagsanang mas marami nakikipaglamay ang burol nito. Maraming sugarol ang dumayo kaya naging maingay ang labas ng bahay. Tahimik na nagmamanman sa isang tabi sina Lolo Mario. May pakiramdam sila na magpapakita ang pumatay kay Aling Teresa. Nagulat ang mga taga-baryo nang dumating si Nana Puray. Lumakas ang bulong-bulungan sa paligid. Pagkapasok ng matanda sa pintuan
ay dumiretso ito sa kabaong at sumilip sa bangkay. Nakita nilang bumubulong ang matanda na parabang nagdadasal. Nakabantay ng mabuti ang pamilya ni Aling Teresa sa bangkay nito. Nagtataka ang mga tao kung bakit ito nagdadasal ng matagal sa harapan ng kabaong, hanggang sa namalayan na lang nila na may isang paru-parong umaaligid sa kabaong. Hindi pa natapos ang ginagawa ni Nana Puray dahil sumunod nilang nakita ay mahahabang hibla ng puting buhok. Nagkagulo na ang pamilya ni Aling Teresa. Iniisip nila na may masamang ginagawa ang matanda sa bangkay. Akmang sisitahin na ng asawa ni Aling Teresa si Nana Puray nang bigla itong sinenyasan na huwag lapitan. May mga pulis na ring namataan ang mga tao na nanonood sa ginagawa ng matandang babae. Mula sa nagsisiksikang mga tao sa labas ay sumingit sina Lolo Mario at Teban. Gusto nilang masaksihan ang nangyayari sa huling lamay ni Aling Teresa. Hindi makapagsalita ang pamilya ni Aling Teresa nang sabihin ni Nana Puray na hindi siya at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Aling Teresa. Napaawang ang bibig ng karamihan nang sabihin ni Nana Puray na sa gabing yon ay kusang pupunta at hihingi ng tawad sa bangkay ni Aling Teresa ang tunay na pumatay dito. Lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Iba-iba ang naging reaksyon sa kanilang nasisilayan at naririnig sa loob at labas ng bahay. Dahil para sa iba ay napaka-imposible ang sinasabi nito. Maya-maya pa, tahimik na naupo si Nana Puray sa isang tabi. Walang sino man ang nakakabasa sa tunay nitong nararamdaman. Nang puntahan si Nana Puray ng mga pulis sa kanyang kubo, ay hindi na siya nagtaka pa. Inaasahan na niya na darating ang mga ito para siya ay imbestigahan. Paulit-ulit niyang itinatanggi na may kinalaman siya sa pagpatay. Para mapatunayan niya sa mga pulis at mawala na rin ang mga pagdududa ng mga kababaryo niya, nangako si Nana Puray sa mga pulis na sa huling lamay ni Aling Teresa ay palalabasin niya ang tunay na salarin. Mag-aalas 11 na ng gabi ay wala pa ring nagaganap. May mga nagpaparinig na sa mga matatanda na puros kasinungalingan lang ang mga sinasabi ni Nana Puray. Nakaramdam na rin ng antok sina Lolo Mario at kaibigan niyang si Teven. Nagkayayaan na silang umuwi nang mamataan nilang paparating ang matandang babae na kanilang kinatatakutan. Si Lola Gloria ang paparating. Nakasuot ito ng itim na bestida na parabang nagluluksa. Sinalubong ng mga taga-baryo ang matanda at sinabi na bakit ganoong oras ito pumunta. Subalit nagtaka ang mga tao dahil seryoso ang reaksyon nito. Sinalubong ng matatalim na tingin ni Nana Puray si Nana Gloria. Nagtaka ang pamilya ng nakaburol dahil nakikita nila ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Siniko ng isang pulis ang mga kasamahan at ininguso ang matanda na si Lola Gloria. Napakunot noo ang dalawang pulis nang makita nila si Lola Gloria. Parang namumukhaan nila ito at nananatili pa rin sa kinauupuan niya si Nana Puray. Tumaas ang kilay nito nang makitang papalapit sa kanya si Lola Gloria. Sumpat ang narinig ng mga tao mula kay Nana Puray. Naging malapit pala sa isa't isa ang dalawang matanda dahil naawa si Nana Puray kay Lola Gloria. Pinaniwalaan niya ang mga kwento nito na inalila siya ng sariling mga anak, kaya inalok niya itong tumulong-tulong sa kanya sa kanyang taniman. Subalit sa kabila ng kabutihang pinakita niya sa kaibigan ay nagawa pa siya nitong linlangin. Ang pinakamahirap sa ginawa ni Lola Gloria ay gumawa ito ng isang malaking krimen malapit sa kanyang bahay. Dahil nasagap ni Lola Gloria ang balita sa baryo na halos lahat ng tao ay galit sa kanya. Kaya nang gumawa ito ng krimen ay sinadya nito na malapit sa bahay niya upang siya ang mapagbintangan. Kapag nakulong nga naman siya ay walang ibang maninirahan sa kanyang kubo at aani sa kanyang mga tanim kundi si Lola Gloria mismo. Dahil tumanggi si Nana Puray na makipag-usap kay Lola Gloria, ay pumihit na lang si Lola Gloria papunta sa kabaong ni Aling Teresa. Sinundan ng tingin ni Nana Puray si Lola Gloria at hinintay ang mga susunod na gagawin ito. Sandaling tinunghayan ng matanda ang bangkay hanggang sa bigla na lang itong humagulgol ng iyak
na ikinagulat ng lahat ng naroon. Sunod nilang narinig ay ang paghingi nito ng tawad sa aksidenteng pagkakapatay nito kay Aling Teresa. Gutom na gutom daw siya ng mga oras na yon nang makita niyang paikot-ikot ito malapit sa bayabasan. Tinatawag nito ang kanyang anak na si Idyong dahil malakas na ang ulan noon. Isang kuneho sana ang hinuhuli niya noon para kainin, ngunit tumakbo palayo ang kuneho nang biglang sumulpot si Aling Teresa. Kaya nabulabog ang kuneho at tumakbo palayo. Nandilim bigla ang paningin ni Lola Gloria, kaya ang pinagdiskitahan niya ay ang kawawang si Aling Teresa. Nakaramdam ng pagkapahiya ang mga taga-baryo nang marinig ang lahat. Pinagbintangan agad nila si Nana Puray kahit wala namang ebidensya. Gamit ang kapangyarihan sa pambabarang ay inutusan ni Nana Puray ang mga alaga niyang insekto para papuntahin si Lola Gloria sa taong pinatay nito. Hinuli ng mga pulis si Lola Gloria dahil sa paggamit nito sa nagawa niyang kasalanan. Samantala, nag-appear naman sina Lolo Mario at kaibigan nitong si Tevin dahil tama ang hinala nila na si Lola Gloria nga ang salarin. Naging tahimik na ang mga taga-baryo nang makipaglibing kinabukasan si Nana Puray sa libing ni Aling Teresa. Naging aral sa kanila ang nangyari na dapat hindi basta-basta nagbibintang sa kapwa dahil hindi basihan ang panlabas na anyo ng isang tao para masabi kung ito ba ay mabuti o masama. Magandang araw po, Mr.